What if makalaya na ako ngayon? Pag sinasabi natin yung mga what if o yung paano kung, nagbubukas tayo sa isipan natin ng iba't ibang mga posibilidad. Binubuksan natin yung imahinasyon natin, yung pangarap, tinitignan natin yung alaala, yung ating sarili, yung lipunan. At para rin tayo nagbubukas ng mga kahon sa ating kaibuturan. Yung what if ba natin ay isang dream na panaginip or dream na pangarap? Ang sabi ni Sir, magsulat daw tayo ng mga finals na speech tungkol sa mga bagay na mahalaga o may halaga sa atin. Sabi ko nga nahiya pa ako noong una kasi parang feeling ko ang self-serving ng what if na naisip ko kasi tungkol sa sarili ko. Pero sa totoo lang wala naman talagang mas importante pa sa akin na what if ngayon sa buhay ko, kundi what if makalaya na ako? What if makalaya na ako? At parang nai-imagine ko na nagbubukas na parang isang maliit na kahon yung sa isip ko. Parang may mind map, ganun. Sa totoo lang, nahirapan ako na mag-conceptualize ng sasabihin ko ngayon kasi 10 minutes lang ang meron tayo. At pakiramdam ko ay sobrang dami kong gustong sabihin. Ang dami-dami talaga. Iba pala talaga yung may kaharap kang mga tao na iba nakausap, no? Malayo kasi yung kulungan na kinalalagyan ko ngayon. 10 to 12 hours yung travel from Manila to Cagayan kung magbabas ka. Tapos nasa 1 hour lang by plane. Pero magastos ito. Yung nanay ko, 74 na siya ngayon. At yun, matanda na siya. Yung anak ko naman, may anak po ako, nasa kasagsagan siya ng pagkakaroon ng tinatawag kong high energy. So parang feeling ko mas mahirap siyang ibiyahe. Yung 5 years old na siya ngayon. At 2 taon ko na po silang hindi nakikita ng personal. Miss na miss ko na po yung anak ko. So, yung huling pinagbihisan niya ng damit bago siya umalis noon, nakatabi pa sa akin na sa may unan ko, katabi ko matulog. Pero sa totoo lang, kaya ayoko din sila na parang pumunta dito after nila umalis. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na maulit yung pakiramdam ng devastation na naramdaman ko nung nagkahiwalay kami nung anak. So, yung trauma sa akin, parang nakatago na siya sa isang maliit na box. No? Nakahiwalay siya, naka-compartmentalize. What if makalaya na ako? So nag-aagaw sa akin yung idea ng saya, saka excitement sa isang side. Tapos parang yung pangamba naman sa isang side. Ang saya kasi isipin ng what if na makalaya na ako. Kasi makakasama ko na yung anak ko, yung nanay ko. Tapos sa isang banda naman, yung pangamba, hindi ko maiwasan na isipin na pakiramdam ko, ang tagal-tagal ko na kasing nakakulong, parang ganon. So, minsan sumasagi sa isip ko, lalaya pa kaya ako? Umiyak. Pero pinalalabanan ko yun. Pinalalabanan ko yung mga takot kasi gusto kong mabuhay. So, sabi ko, hindi ako magpapakahon. Yun, pinalalabanan ko yung mga takot. Kasi hindi mali ang lumaban. May mali kaya kailangang lumaban. At hindi sa pagkakakulong nagtatapos ang buhay. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Tuloy ang buhay sa kabila ng pagkakakulong. Kaya nandito po ako ngayon sa harap niyo. Napanood ko doon sa TV, no, sa isang palabas, sabi, mabulok ka sa kulungan, sabi nung character. Tapos naisip ko, kala ako nakakulong ako. Tapos sabi mabulok, parang bakit ako mabubulok? Bakit basura ba ako? Parang gano'n. So doon ko naisip yung mga linya doon sa tula ko. Sabi ko doon sa tula, kapag binato ka ng bato, di ba sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang sabi ko naman, kapag tinapunan ka ng putik, gumawa ka ng paso. Kapag tinamaan ka ng trahedya, gumawa ka ng dula. Kapag tinaniman ka ng ebidensya, gumawa ka ng tula. Kapag tinapon ka sa kulungan, ay, gumawa ka ng sigwa. December 2, 2020, kasagsagan ng pandemya, I was breastfeeding my 1-month-old son. 3 a.m. yun. Alam ko yung oras kasi gising ako magdamag, no, nag-aalaga. Literal na dumagundong yung lupa. Dug, 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 dug. Ganun, no? Yung their armored trucks must have been quite heavy, no?
Siguro nasa 500 na mga pulis at sundalo yung pumalibot doon sa bahay na tinutuluyan ko. So parang mga magnanakaw sa gabi, sabi ko nga, Malasauron style. At alam ko na, bahagi yun nung vilification process, yung systematic na red tagging at crackdown sa mga activists at sa mga human rights defenders sa buong bansa. At hindi na siya iba, no? Sa iba nangyayari, it was happening to me. Yan, ako yan. It was happening to me. So yung ginawa nila sa akin, actually kung tutuusin, no, hindi ito hiwalay, no? Hindi ito kaiba doon sa mga ginawa nila, halimbawa kay Reyna May Nasino, kung pamilyar po kayo, at sa mga kasama niya na mula sa Bagong Alyansa Makadaya. November 5, 2019, buntis po si Reyna May noon at nanganak pa nga siya sa kulungan. At kung nabalitaan nyo, nung namatay po yung anak niya na si Baby River, ilang buwan lang, makalipas na ihiwalay yung anak niya sa kanya. Sunod naman, yung sa Tacloban na journalist na si Frenchie May Nasino, February 7, 2020, DS Bio student si Frenchie May sa UP Tacloban, by the way. Ganon din yung ginawa nila kay Ginang Betty Belen ng Gabriela, October 25, 2020 sa Kalinga. Kilala rin siya bilang Indigenous People's Rights Advocate at vocal na pinaglalaban yung mga lupang ninuno. So pare-pareho po kaming tinaniman ng mga ebidensya na baril, na pasabog at mga bala. So simula February ng taon, no, ayon sa grupong Karapatan, mayroong 761 na political prisoners sa buong bansa at 157 dito ang kababaihan. Pero sabi ko nga, hindi kami istatistika. Hindi ako istatistika. Tao po kami. So balikan ko, no, pandemya iyon, kasagsagan ng matinding lockdown. At just like half of the world, no, I was stuck. Gumagawa po ako ng research work for the advocacy group na Amihan, National Federation of Peasant Women, tungkol sa mga kalagayan ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. I was writing about the environmental effects of genetically modified crops, no? Specifically yung yellow corn, yung mga cash crop na tinatawag. So, at yung masamang epekto nito sa kalusugan ng mga farmers at sa kalikasan, yung devastation din na ginagawa nito sa lupa. So, yun. Noong December ng 2020, naramdaman niya ito ng Cagayan. Yung nag-hit yung bagyong Ulysses na isa sa pinakamalaki na pinakamatinding baha sa kasaysayan. So, akala ng farmers na mas malaking kinikita nila. Pero hindi. Mas nababaon pa sila sa utang at sa vicious cycle, no? Sa pagsasamantala sa lupa. So, sabi ko, baby lang po ang hawak ko doon sa mga humuhuli sa akin. Sabi nila, sumuko ka na. Sabi ko naman po, bakit ako susuko? Wala naman akong kasalanan. Isipin mo ang baby mo, kawawa naman, sabi nila. Oo nga po, kawawa naman yung baby ko. Pero sana naisip niyo po yan bago ninyo ako tinaniman. And at that point, I decided na totoo, bilang nanay, gagawin ko lahat para do sa anak ko. Pero hindi ko ipagkakanulo ang paninindigan ko. Hindi mali ang lumaban, may mali kaya kailangan lumaban. So yung nangyari sa akin, hindi siya hiwalay sa nangyayari sa lipunan at I couldn't let it go. Kung nag-give in ako doon, para ko na rin tinapakan yung alaala ng tatay ko. Kasi yung mga magulang ko, inspirasyon ko sila. What if makalaya na ako, no? Nabibisita ko na rin yung puntod ng tatay ko. Na si tatay kasi ay biktima ng extrajudicial killings o EJK noong panahon ni Duterte, August 10, 2020. Ang tatay ko po ay si Randall Randy Chanes. At proud po ako sabihin na siya po ay isang dakilang aktivista. Tatay was formerly the national chairperson of Anak Pawis. At for more than 50 years, 50 years, siya ay isang peasant rights advocate. Nung pinatay siya, mala death squad, mala tokhang. Hindi pala mala, talagang death squad, talagang tokhang yung pamamaraan. Not a single bullet hit him.
baka late na mag-trigger warning, pero ayun, no, my father, he was heavily tortured, and he was 72 years old. Wala ni isang bala ang tumama sa kanyang katawan, katulad ng una namin na inaala. Ah, at nang nangyari lahat po ito, no, I was 7 months pregnant. Tapos sabi ko nga, pandemya, lockdown, para akong nakakulong, no? Yung pakiramdam ko parang wala akong magawa. Wala akong kalaban-laban na hindi ako makaalis na patay yung tatay ko, napapanood ko na lang sa TV. Tapos matinding lockdown. So pero inisip ko yung nanay ko. Ayokong maging pabigat kaya I chose to fight. I chose to stand up for hope. Alam ko na ah, hindi ako mag-isa, no? Yung hope ko, hindi siya built on illusions. Yung hope was real for me. And the reality of it rested on my belly, no? Buntis ako noon eh. Parang ramdam ko noon, gumagalaw siya sa tiyan ko, yung pag-asa, no? Naririnig ko siya, naririnig niya ako, nararamdaman ko siya, nararamdaman niya ako. So, I forged myself to be strong, not just for myself, but for my child and the memory of my father. Kung yung mamamayan, no, pinapatahimik ng tao, pinapatay, kinukulong, nagiging biktima ng EJK, nagiging desaparecidos, nagiging unjustly imprisoned katulad ko, no? When people are silenced to benefit of you, when or how are we supposed to draw hope? So ako naniniwala ako in something called revolutionary optimism. Sabi ni Nelson Mandela, may your choices reflect your hopes, not your fears. And so I chose to stand for hope. Lampas na ako doon sa oras ko, sobra-sobra. Tapos marami pa talaga akong gustong sabihin. Pero ano sabi nga, sige, i-move nyo na lang po yung slides. Sabi ni Viktor Frankl, no, everything can be taken from a man but one thing, the last of human freedoms. Yan, to choose one's attitude in any given set of circumstances. Nag-a-alarm na yung oras ko. To choose one's own way. And so I continue to choose hope. No, maaari nila ikulong ang aking katawan, ngunit hindi ang aking diwang palagay. O ito overtime na. Alam nyo, minsan, may yung mga what if natin, no? Pwede rin siyang maging mapagpalaya. What if makalaya na ako in my dreams, no? What if makalaya na ako pa nag-inip lang ba yun o isang aspirasyon? Uh, what if hindi maging hadlang ang rehas sa pagiging ina ko? What if mag-aaral ulit ako? What if hindi ako tumigil sa pagsusulat? What if patuloy akong maging ina sa anak ko sa kabila ng pagkakulong? What if mag-publish ako ng libro? What if maging boses ako para sa mga kapwa ko bilanggong politikal? What if tumakbo ako sa USC? Nakikita niyo na kayo na. Spoiler. Manalo ako. What if? What if? Di ba? Maikli lang ang buhay eh. Simple lang kung tutuusin. Ayun ako bit-bit nila sa laptop. Woo! Sabi nila. I will not let my situation bury me in fear or anger or hate. Hindi ako mananatili sa loob ng kahon. Kaya nga yung mga what if ko, ginawa kong mga why not. No, bakit hindi? No, bakit hindi sa future? Mag-aral ako ng law. Why not? What if makalaya na ako ngayon? So yung doon sa simula no, yung tula ko, ang sabi nila kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang sabi ko naman, pag tinapunan ka ng putik, gumawa ka ng paso. Kapag tinaniman ka ng trahedya, gumawa ka ng dula. Kapag tinaniman ka ng ebidensya, gumawa ka ng tula. Kapag tinapon ka sa kulungan, ay, gumawa ka ng sigwa. Huwag tayong mawawala ng pasensya sa harap ng mga problema. Laging may magagawa, basta't panghawakan ang pag-asa. Pakatandaan, kung ikaw ay tumutulong sa kapwa, ikaw ay laging nasa tama. Lahat ng paghihirap ay may hangganan. Makakamit din ang inaasam na kalayaan. Kayo, ano pa ba yung mga what if niyo? So yun po, no? Free Amanda Echaniz, free all political prisoners. Sinubukan nila tayo ibaon sa limot, ang hindi nila alam. Tayo ay mga binhi ng paglayan. Maraming salamat po.